What is up mga brother, and welcome sa isa na namang episode ng Ecomoto Features. At ang i-feature natin ngayong motor, walang iba kung hindi ang best-selling motorcycle sa buong lineup ng CF Moto, at ito ang 400NK. Kung nagbabalak kayong bumili nitong version 4 ng 400NK, para sa inyo tong video na to mga brother. Once again, thank you Motostrada Caloocan for lending me this bike. Excited akong i-review tong bike na to dahil nakailang try na ako ng 400NK. Yung version 3 nga lang, di ako nakatry ng version 1 and 2. And tara, sabay-sabay natin i-discuss kung ano nga ba yung mga in-improve pa nila, no? Every year nag-i-improve sila sa 400NK. So tara, umpisa tayo sa makina. Same engine, 400.1cc twin cylinder, dual overhead cam, EFI, Bosch. It has 40.9 horsepower at 9,500 RPM at may torque na 34.4 Newton meters. Halos same ang body, no? Pero lang yung dati may pinalitan sila dito, no, na fairing, putol dito. Tapos ngayon patulis na siya. Hindi nakakasawang tignan ang 400NK. Kahit sobrang tagal na niya sa market, version 4 na nga. Pero 'di ba? Ganda pa rin niya eh. Dito naman sa kanyang preno, meron siyang dalawang malalaking disc brake with J1 calipers. Very good stopping power with ABS. Sa likod naman, disc brake din, J1 calipers din. Ito yung napakaganda niyang underbelly exhaust. Actually, ang 400NK, meron siyang distinct sound, no? Kahit twin cylinder siya, marami nagsasabi katunog niya yung Ninja 400, Z400, or any parallel twin sa market. Pero pag 400NK, malayo pa lang, lalo na pag naka-pipe, malayo pa lang alam mong 400NK, meron siyang distinct whistle sound. Sa kanyang suspension, telescopic pa rin tayo. Marami nagtatanong sa inyo kung upside down na ba. Well, I don't know if it's negative or positive, but it's still the traditional telescopic. Sa likod naman, adjustable preload. Yan. Oh, adjustable. Ang kanyang fuel tank ay may capacity na 17 liters full tank. Ang kanyang gulong ay CST tires, no? 160 sa likod, 120 sa harapan. Ganun pa rin yung design niya sa kanyang headers, no? Napakaganda. Dito naman sa kanyang headlight, wala na kasi kailangan palitan dito eh. Maganda na yung design niya eh, no? Bright natin. Yung hazard lights. There you go. Sa likod, LED rin. Yung kanyang sprocket ay ganun pa rin, napakalaki, no? Napakalaki ng sprocket ng 400NK. So ngayon, isa-isahin natin yung mga in-improve nila sa version 4. Na ito galing to sa mga owners or previous owners ng 400NK. So tara, isa-isahin natin. So syempre, una sa lahat, itong TFT niya, no? Display. Ayan. So napakaganda, very readable, very easy to understand.
So ayan, meron siyang mga ABS indicator, headlight, oil indicator, engine light, gear indicator, time, tachometer, speedometer, engine temperature, fuel gauge, odometer, may trip 1, trip 2. Meron din siyang voltage meter dito. So ayan, pag start natin, yan. So pagdating sa TFT, napaka-responsive ng display niya, no? Yung needle. Yun, no? Yung iba kasi delayed eh. So ito, wala naman siya masyadong delayed. Patay muna natin. So ito yung additional niya na pindutan, no? Dito sa kanyang handlebar, malapit sa left hand grips. So ito yung pindutan niya sa modes, no? So eco mode, ganyan yung design. Pag binomba mo, yan. Ito naman yung sport. Yan, yung kanina, signal light, horn. Yan. Dito naman yung kanyang kill switch, tsaka ignition, tsaka hazard. So ito yung nadagdag, no? I-hold mo lang siya, enter. Yan, mapupunta ka sa navigation, telephone, ayan. Up and down lang yan, tsaka back button, tsaka enter button. So, yan, navigation, telephone, meron na rin. Settings, pasok tayo settings. Units, connection, optional info 1, optional info 2. Parang sa 450 NK. Brightness, pwede mong i-adjust. Yan. So, basic, no? Napaka-basic. Pero at least, TFT na siya sa version 4. O, diba? Magandang upgrade yan. Pangalawa, mga brother, is first time ko nakatry ng 400 NK. No, 2 years ago, shoutout sa iyo, Jonas Soliman. Siya nga lang naman ay isang 400 NK owner for 2 years or more than 2 years. Na ano niya yun, na reach niya is 33,000 odo bago niya nabenta. Nito lang nakaraang buwan. So, isa sa mga napansin namin, no, is yung kanyang throttle response. On natin. Dati kasi, nung una ko na-try yung motor niya na V3, yung throttle niya, no, kailangan mo pa siyang pihitin bago mo maramdaman yung pag-angat ng RPM, no? Pero ngayon, napaka-smooth. Oh. Konti lang, oh. Dati kailangan mo pang i-ganon. 'Di ba? Kailangan mo pang ibaba. Alam yan ng mga 400 NK users, owners eh. Yun, oh, napaka oh. Ito naman. Napakaganda na ng throttle niya. Very good, CF Moto. Isa pa sa mga nagustuhang upgrade ng friend natin, no, na naka 400 NK noon is itong kanyang yung sa preno to, sa rear brake. Pinalitan daw nila tong part na to, no, mas malinis at mas matibay, no? Kasi marami yatang na nagrereklamo siguro or maraming comments about this. So nagawa na nila to ng paraan. Pasensya na, hindi ko alam yung tawag dyan, pero yan, napalitan na nila, na-improve daw nila yan. Fourth one is ito daw, dati wala to, so dinagdagan ng design. Wala talaga tong sticker, no? This is a demo bike, so nilagyan lang nila. Pero ito, nadagdag daw tong shiny black na to na design dito sa kanyang harapan. So the fifth one na napalitan is, I don't think kung kasama to, I'm not sure, pero ito, no, yung kanyang seat cover. Actually, napakaganda, premium, no? Merong ganitong CF Moto na ano siya, branding sa upuan. Wala daw yan dati. And lastly, nung pinatest ko kay Jonas tong bike, sabi niya hindi lang daw ang throttle ang nag-improve, no, yung response, kundi pati yung kabuuang transmission niya from clutch to foot lever mas smooth daw. Kasi naalala pa daw niya nung brand new nang binili, hindi daw ganito ka smooth. Pero syempre after 33,000 odo niya dun sa 400 NK version 3 niya, and na-try niya tong version 4 na 600 odo pa lang, napaka smooth daw ng gearing, transmission. So very good talaga CF Moto. Napakalaki na ng improvement ng 400 NK. Kaya naman still best selling bike ng CF Moto. Now pagdating naman sa comments ko sa performance niya, ever since na-try ko yung before, yung kay Jonas nga, version 3 yon, nandun pa rin yung bigat niya, no? Yung sa power band niya, nandun pa rin yung parang delayed ka sa mid, tapos biglang babanat sa high. Yung low, medyo sakto lang yung power sa low end, no? Hindi siya masyadong ganong ka-torquey.
Pero isa lang masasabi ko, napaka-smooth nga ng transmission nito. Kahit low speed ka and you're in high gear like 4, 5, 6 gear, pero low speed, hindi nanginginig yung makina. No, you don't have to always go downshift ka ng downshift, lalo na pag traffic or city drive. Hindi siya nakakapagod gamitin. Also, yung stance niya, mataas at malapit sa rider yung handlebar. Comfortable ang seat, no? Dahil pa may hump siya na ganyan, no? Ganyan. Pasok na pasok yung katawan mo. Hindi ka nag-move forward lagi, hindi ka rin na pumapalikod pag humahataw. Steady ka lang dun sa gitna. And yung foot pegs, sa height ko na 5'11", sa haba ng legs ko, saktong-sakto yung level ng foot pegs to handlebars, tapos pasok yung legs ko dito sa tank. And hindi masakit sa loob ng legs ito kasi maganda yung angle niya. So basically this is a very good daily bike, pero sporty look, big bike feel talaga siya. Malaki siya, mabigat, maganda yung balance niya, no? Pag high speed sa hangin parang wala lang kasi nga ang bigat niya, and it's beneficial. Hindi naman porket mabigat ang bike, pangit na, di ba? Pero syempre, power to weight ratio, medyo tambak si power. Pero at least kapag high speed ka na, sa expressway ka, napakarami kong nakikitang naka 400 NK sa expressway, no? Sa NLEX. So, napakagandang balanse. And hindi ka masyadong hahanginin sa expressway kasi nga mabigat siya. So, maganda rin yung aerodynamics niya. But still, this is a naked bike. So, ramdam mo pa rin yung hangin sa dibdib. But its top speed is 140. Matulin yun. Masakit din sa dibdib yun pag matagal kang nakababad sa 140. Pero hindi naman masyado. So, I guess bearable naman. That's the reason why napakaganda nga talaga nitong daily and practical bike. And sa presyo niyang 219,800 pa din hanggang ngayon. Sulit na sulit pa rin talaga si 400NK. Lalo na sa mga gustong mag big bike, first time mag big bike, this is a great option for you, mga brother. Gas consumption, I think I had 23 kilometers per liter or 24. I'm 270 pounds, walwal mode. So never ako nag-eco mode. Kaya sorry, hindi ako makapagbigay ng review regarding eco and sport mode. Kasi sport mode lang talaga ako lagi sa lahat ng mga motor. Yung goma niya, no, makapit. I've ridden it dito lang. Ayan, nakita nyo naman may mga kurba dyan. So na-try ko siyang in a certain angle, no, na maramdaman mo makapit siya. And yung suspension niya, it holds you, no, hindi ka nagbabounce. Maganda siya, firm but not too hard. Engine heat, wala, no, napakaganda ng radiator, yung fan, wala kang mararamdamang init sa kanya kahit sa traffic, promise. So yon, masarap din siyang laruin, no, sa traffic. Yung clutch niya kahit medyo matigas ng konti, okay siya, okay yung release niya, bearable, and hindi ka masyadong mapapagod. Sa power, well, gear 1 50, gear 2 80, gear 3 105, 110, ganun siya pag tinodo mo siya ng 9,500 RPM. Pero kasi this is a fairly new bike, 600 odo lang, kaya hindi ko masyadong pinush to the limit. So, pero matulin siya. It's still a 400cc bike. Mabigat lang talaga, 205 kilograms curb weight. Pero, yeah, sa mga gustong interesadong makita tong bike na to in person or magtanong regarding its specs sa showroom nila, no, you can visit Motostrada 8th Avenue, Caloocan. No? Andun yun, ang daming display doon. Hindi lang 400NK, halos lahat ng NK series nandoon. So again, SRP 219,800. Visit na lang kayo sa Motostrada if you're interested. Thank you so much, mga brother, for watching. And thank you so much sa mga nanood, nag-like, nag-share, and subscribe from our 450NK honest review. So ito, nasundan kaagad ng 400NK, and hopefully alam nyo na kasunod nyan. So abang-abang. Maraming salamat, mga brother. See you on the streets. Bye!